So ayan guys, good morning no. So ngayon pabalik ulit tayo sa Batangas. So balitaan ko kayo sa aking biyahe ulit no, sa chill driving natin no. So ngayon ay first day of pasukan, kaya I hope hindi ako malilate no. So I hope kaya ng aking ETA. Exactly 8 daw nandun ako, but I don't think so no. Kaya baka matraffic ko tayo no. Pakita ko lang yung aking kapaligiran no. Okay. So yan, tingnan natin oh. Aking ETA is 8. Ang ganda sa, nakagandahan lang talaga ako sa infotainment ni Vios ano, kasi eksakto yung size niya. At the same time kasi may kumbaga embedded na rin yung auto no. So yan, habang tayo ay naka-maps dito sa infotainment, dito naman tayo ay naka Spotify. Pero actually ang maganda sa infotainment din niya, pwede itong split screen eh. So kabila ay maps, kabila ay Spotify, pero hindi ko na siya masyadong ginalaw. Anyway, so balitaan ko kayo guys sa aking paglalakbay ulit papuntang Batangas City. Dito pa lang sa may amin, ang dami ng ginagawang kalsada. Napaka-relaxing din sa part na to ano. Ito yung sa may amin pagkaliko ay masikip siya na kalsada, pero ang ganda kasi greenery din yung mga kahoy. Lalo yung kahoy na yan, kilala nyo ba yan guys no? Ang ganda ng dahon niya. Ewan kung dahon ba yan or bulaklak. Basta ang ganda niya no? So maraming ganyan sa Startol no? Bandang Lipa I think, yung mga ganyan. So pag ganito guys, talagang bigayan lang no, kasi masikip. So kung may nauna sa'yo mabagal, eh magbagal ka rin talaga. Kasi yan, mga tricycle, papasok kasi ito sa school eh. Kaya so guys, if you are familiar no, nandito tayo sa Bacoor Coliseum. Yan, Bacoor. Never pa naman ako nakapasok dyan. Napaka-relaxing na morning. Hindi naman traffic so far. Nakandahan ko lang din sa part na to sa may lugar namin ay yung mga kahoy, mga ka-practical ay na-preserve pa rin talaga. In fairness no, kahit mag-develop ka ng mag-develop, dapat yung mga kahoy dyan preserve mo, kasi kailangan yan eh no. Yan, so palabas na tayo guys sa aming muunting village. Familiar kayo guys, ito yung Daang Hari no? Papuntang Ivia. Pag ganitong oras, build up din yan eh. Oo, papuntang Las Piñas, papuntang MCX. Okay. So guys no, traffic yun pa rin. Yung mga nandito talaga ay papunta yan ng NCR no, pa southbound. Ayoko naman dun sa labas kasi outskirt na yan eh ng kalsada, but yeah, kung namamadali ka talaga yan, iba talaga nadaan dun sa kabila no, sa labas ng solid white lane no. Kasi naman yung mga iba na wala naman supposed to be kinalaman sa lane na to, dito rin talaga sila nag-i-stay no, kasi pagdating dun sa dulo, syempre kung makakasingit ka, sisingit ka na no, papuntang papuntang north. Kaya delikado to dito sa kabila, dapat binabantayan kasi may nag-overtake talaga from right.
Payapa ang kalsada mga ka-practical, no? Siguro kanina nagmaaga sila. Late lang talaga ako. Payapa. Actually payapa siya eh. Saka ang ganda ng panahon. Makikita yung horizon na yan. Yung blue, no? Kalimitan kasi gray dyan eh. At ngayon, no? Ang ganda. Nakaka-relax talaga. Literal. Pag nakikita ko yan guys, kahit papunta ko sa work, syempre maraming trabaho, Monday eh. Pero nakaka-relax pa rin, no? Dito mo talaga maiisip na napakabuti ng Diyos, no? Nakaka-relax. Pakalamba na tayo mga ka-practical. Still ang ganda ng panahon. Malaking bagay rin talaga na patapos na itong widening, no? Kasi mas malawak na talaga, no? Mas malawak na. So na-experience ko to last year, no? Nung kasagsagan na ginagawa ito, talagang sikip. Tapos you really have to be careful, ano, kasi syempre hindi natin maiwasan may mga bakal-bakal o ano dyan na baka pwede makatusok sa gulong mo. Nako, malaking abala. Yan, so kalamba na to. Actually kung nakikita ko yung part na to, sabi ko malapit na talaga ako sa Batangas, because after this edi Santo Tomas na. Ikaw ay pa probinsya, no? Tapos papunta kang Turbina, sa susunod nito is Turbina. Okay? Ang ganda. Yun, no? Santo Tomas na po tayo mga ka-practical. Napakaganda. Iwas barriers muna tayo mga ka-practical, ha. Dito lang muna tayo sa gidli-gidli. Maraming barriers dyan. Okay, so nakita nyo naman, lagpas na tayo ng Star Toll, no? Yung welcome nila. So dito na tayo ngayon sa Star Toll. Okay, so maririnig nyo guys, medyo matagtag na, no? Kasi ongoing yung construction sa kabilang side, kaya medyo naka-adjust yung kalsada, may mga barriers dyan, ano? So yes, okay, so i-update ko kayo in a while. Ito yung sinasabi kong granary, no? A boundary from Santo Tomas to Tanawan. Yan, nakaka-relax din sa part na yan. So dito lang tayo sa gidli-gidli, no? Overtake lang tayo pag may mabagal na truck, at maluwag naman sa kabila. May aberya ata si Bossing, naka-hazard.
pwede ka na mag-exit dito. Exit tayo kay may overtake tayo kay Kuya Kim. Good morning, Kuya Kim. Ang buhay ay weather lang. Pakita ko lang guys, ito talaga yung favorite spot ko dito sa Startle, no? Oh, ang ganda. Spot ulit tayo mga ka-practical. Yan, malawak, greenery, walang barriers. Yeah. Okay, so lalagpas na tayo ngayon sa Lipa, no? Yan, malapit-lapit na tayo. Ako ay 29 minutes ay nasa Batangas City na, hopefully, no? Yan, so nakalagpas na tayo ng Lipa. Okay, so hopefully by 28 minutes ay nasa Batangas City na tayo. Okay, so makakahabol naman ako ng flag ceremony. Okay, pero habang nandito pa tayo on the way, ini-enjoy ko lang muna yung ating scenery. Okay, yan, so makikita nyo, no, sa camera ho natin, flat naman yung kalsada pero matagtag, especially dun sa kabilang side, kaya dito talaga ho tayo, otherwise baka mabawasan ho tayo ng tornilyo, no? Talaga, totoo, dito lang ho tayo. Oo. Unless meron naman sa likod mabilis, so pinagbibigyan ho natin yan. Kaya lang, kahit tawagin nyo na ho na tayo na lane hogging, pero talaga mahirap eh, sobrang tagtag. Yan. Okay. Yung mga nakakasabayan nating mga trucks, no, sila dahan-dahan lang ho yan. Maganda naman ho dito nabibigay ang mga yan. Nasa talagang sinasagad nila dun sa may gilid para mas maluwak-luwak yung space mo, no, para mag-overtake, no, kasi syempre yung kabila mo ay barriers yan eh. Kaya para hindi ka mahirapan pumina. Bait naman ang mga truckers dito, ha. Kalimitan na nakakasabay ko. I don't know sa iba. Pero kalimitan naman. Guys, kinoconsider ko talaga yung biyahe ko every week papunta, no, lalo kung maganda ang panahon, as time for me to reflect, no. Nakakapag-reflect po tayo, iniisip po natin yung mga plano po natin, ano, for family. Okay, at saka of course yung mga diskarte po natin para matapos po ng maayos yung trabaho natin. Nakaka-relax, o parang refreshing, no, sabi nga ng iba. Mga ka-practical, pag nakikita ko talaga yung kahoy na yan, yung mga bulaklak na yan na parang red ba yan or orange, no, na-associate ko talaga yung sa Japan, ano. Although hindi po naman ako nakapunta doon, nakikita ko lang sa TV, sa mga vlog, parang ganyan, ano. Kaya talagang favorite ko yan na kahoy. Pwede kaya magtanim yan, ano. Ang ganda niya, no, ang ganda niya. I don't know mga ka-practical, ba't tawag sa kahoy na yan, ano po? Baka naman kilala nyo, no, paki-comment naman. Nakagandahan talaga ako dyan. So ayan mga ka-practical, nasa Batangas City na ho tayo, no. Nakikita nyo ho yan, yung tulay na ho yan. So ibig sabihin tayo patawid na, no, dito sa Batangas City. Ay, salamat. Thank you Lord for the safe travel, no. Maraming salamat po. At of course, I'm also praying for those who are watching right now na gabayan nyo ho siya sa lahat ng kanyang paglalakbay, no po. Maraming salamat po mga ka-practical. Nasa Batangas City na ulit tayo, no.
So sa palagay ko iaabot naman ho ako sa aking flag racing. Maraming salamat and thank you for watching.